na more powerful, nag-mutate, no? At yung remedy mo ngayon na injection na legal remedy, hindi sasapat. Kasi eventually, they will know kung ano yung naging mistake nila and then they will come out na more prepared. Kung titignan niyo yung Marcos regime ngayon, alam nila halos yung ginagawa nila eh. Planado. From the time na komandidato siya na nininlang ang Sara Duterte at mga taong bayan para makuha yung boto. Nung pagkaupo niya, pagsumpa niya sa pagka-presidente, at pinainan ang Sara Duterte ng 125 million. Planado lahat. Hanggang yung PI na yan, na kunwari siya yung mabait, and then iba yung ginagawa. Talagang panloloko eh. Kasi nagsasalita siyang ganyan na si Marcos, nagsasalita ng ganon, tapos nun, ang tao, wow, sambang-samba si Marcos. Pero kung titignan niyo, ginagamit niya yung playbook ng tatay niya. Pero much improve yung version. Kasi alam niya yung pagkakamali nung panahon ng tatay niya. Alam niya na yung military ang naging mitya noon. Yung Defense Secretary, sila Enrile, ang naging mitya. Sila Ramos at saka sila Honasan, yung RAM. Ang siyang nagsimula noon ng mutiny, kudeta, kudeta na bumaklas away from the armed forces. Ni Ber, kontrolado nila. Kita mo yung degree ng control. Kinreate yung mga RUC noon, Regional Unified Command. It's an armed forces within an armed forces. No? Yung buong armed forces, nandyan yung Army, Navy, Air Force, at PC, Philippine Constabulary. Within the PC, minamatch niya yung Army, yung strength ng Army para counterforce lagi. Na nandun yung kanyang si Fidel Ramos, pinsan, ano? So, minamatch lagi. Kung 80 yung Army, 80 yung PC. And hinati pa. Kung merong buong armed forces na ganyan, ginawang RUC 1, 2, 3, 4, 5, headed by generals na trusted nila. It's a Regional Unified Command na kontrolado nila na branch, no? Army, Navy, Air Force, which is now, yun yung mga area command ngayon. So, ngayon, nakita nila yung pagkakamali nila noon, bumaklas yung armed forces. So ngayon, binusog nila, binubusog nila, kontrolado nila. That's why hindi bumabaklas yung armed forces, tapos bumbo yung armed forces ngayon. Kaya, nahirapan kayo ngayon kasi nagagawa nila yung gusto nila, nakasuporta yung armed forces, nakasuporta yung PNP sa gusto nilang mangyari. Mantalang yung AFP at PNP, sinasabi, we are professionals, we are apolitical, we will uphold the Constitution. So, yun yung Tapos yung mga pagkakamali nila noon, tinutuwid nila, parang parang ang bait, tinutuwid nila. Ibig ko sabihin, gumagamit sila ng mga paraan para hindi matakpan yung butas ba? Para matakpan yung mga butas. Kaya yun yung magaling magaling tong Bongbong. Magaling siya sa kalokohan. Alam niyang mali, pero ginagawa nila. Planado lahat ito, planado. Hanggang sa i-impeach si Inday Sara, tapos nun, ewan ko kung gigiboy siya, papa-impeach siya para bye-bye, lipad na siya, meron na silang pera na nakulimbat. Nakabuhot na, happily ever after, and then si Tamba. Pero come to think of it, papayag ba siya na bitawan na lang niya basta-basta yan na sira ang pangalan ng Marcos? Sa kanya, baliwala yung pangalan ng Marcos eh. Baka ganun ang dating, no? Malalaman natin kung how it will unfold, how it will end. Kasi sa ngayon, yung
so-called na Duterte camp or yung opposition camp, nandun ngayon sa legal remedy. Nandun sila sa legal remedy. Nandun lahat. So, ewan ko kung pinapadama lang tayo ng Marcos camp na make us feel and think na okay pa, kakampi pa natin, meron pang pag-asa, atin pa yung hustisya, atin pa yung korte, atin pa yung Supreme Court. So, beware, yung sa akin, no? Beware. Because if you look at it from the point of view na lahat ito planado nila, yung tirada nila eh. PI, impeachment, bili dito, bili doon, nakaw dito, nakaw doon, bayad ng mga politiko, kontrolado mo lahat. Baka pinapadama lang tayo. Na one step forward, one step backward, two steps forward. So in the end, dalawang hakbang laging abanti nila, isang hakbang pabalik para kunwari natakot sila, kunwari nag-relax, kunwari umano sila, nag-recover. Pero actually, pagka nag-spring back sila, dalawang step forward. Umabante sila. So they are gaining ground, they are gaining strength. So babala sa aking mga kasama, no? Babala sa aking mga kasama. Things may not seem the way they seem, no? Things may not look the way they seem kasi baka pinapadama lang tayo, giving us that thinking. For example, binanatan yung yung vloggers. So, expected nila na yung vloggers or baka merong insider sa kanila, may doble cara, yung ganun ba? Hindi mo may wala yan. You have to assume na merong ganon, no? Ano nangyari doon sa mga rally-rally na yan, ano? One step forward lagi sila eh. So, pati sa amin eh. So, alam nila na magkokorte. Hihingi ng legal remedy sa korte instead na pumunta sa Congress. So nandoon punta sa punta sa Supreme Court, ganyan tapos noon live ganon. O de lahat tayo nanonood doon, biglang binanatan ng botohan sa impeachment. Yari. yari. Wala na, nandiyan na. Bumoto na, 245 ba? Ayun. So, scheming, kung titignan ninyo, scheming. Akala mo, you're led to believe na, yeah. Yung mga temporary victory, mga you are allowed to believe and think that you are winning. And that's a dangerous enemy. No? Papitir siya eh. You are allowed to feel and think and believe that you are gaining ground, that you are winning, that you have set them back. Pero in actuality, you are falling for the scheme na gusto nila mangyari. Banat sa korte. Ako lang naman yon. Ako lang nag-iisip nun. Banat sa korte, tapos nun biglang humugot eh. Biglang, ayan, boto eh. Boto eh. Inday Sara, impeach. Nahanip yun. Nandun kasi lahat ng tao nakatingin sa dun sa anong gagawin ng mga vlogger eh. Okay, so sa akin, proceed with caution because you have a very dangerous enemy. Yun yung ko. You have a very dangerous enemy. But I am more dangerous. Binuhat yung sarili bangko, no? I am more dangerous. Ranger ini. Anak ng toko kayo. Ang tagal naman, DOJ, mag-ano na kayo?
hanapan nyo na ng probable cause. Banatan nyo naman probable cause para bigyan ako ng irapol na sa korte. Banatan nyo na ng warrant of arrest ako para yun ay hudyat namin. Tagal eh. Marami na nainip eh sa hudyat. Yun na lang ang hudyat. Pagka lumitaw yung warrant na yan. Saan ka nakakita? Crime na yung magsalita. Malintik na yan, Binaboy talaga yung konstitusyon natin eh, ng mga animal na to. And now I wish na umikot ang gulong because power is not forever. Only God is forever. Even the universe is not forever. And I do wish that one day you will find yourselves all under arrest. Kayong mga walang niya kayo. And all on death row. Kasi galit ng tao, maglagay ng death penalty, So, habang nag-ano tayo, kasi naintindahan, habang hihintay tayo ng hudyat. Ang hudyat natin, DOJ. Ang hudyat, DOJ. Hindi na ako magpapiansa. Never mind ako magpiansa. Para may option ako, dalawa option ko. Magpakulong ako, sisikat pa ako nun eh. Tapos problema nyo ako, pagka nagpakulong ako, saan nyo ako ilalagay? Ay may attorney naman ako na magpetisyon kung illegal yung gagawin ninyo eh. So, mentras na may mileage yan, mas tumitindi yung ng taong bayan, yung galit ba sa ginagawa nyo. Hindi, okay lang sa akin. Ako, tatawa-tawa lang ako nun. Tapos, isa naman is, tatayo na ako. And then sasabihin ko lahat na nararamdaman ko sa gobyernong to. Tatayo na ako at gigisingin ko na lahat ng taong bayan. Sumama sa akin yung gustong sumama. Tapusin na natin. Kasi hindi pwede. Yun yung isa pang gusto ko sabihin nung iniisip ko kanina. There are two school of thoughts, One is the peaceful, legalistic mind. Meron kang reklamo, lamok. Pare-parehas natin na ano yung nararamdaman yung problema. Sinabi, ilang beses sinasabi yan, droga, mismanagement, komunista sa gobyerno, plunder, abuse of power, TRICO, yung Quadcom na yan, yung kongreso na yan, sobra. Wala nangyari. Ano ba? Magtatatlong taon na, May nagigibang tulay, may sobra-sobrang pera na hindi mo malaman saan na napunta. And here we are, griping. One school of thought would like to go the way of a peaceful transition, the legal way. Okay. Legal way, daanin natin sa batas. Sangayon sa mga batas natin, sangayon sa konstitusyon. Observation. Dagdagan ko pa. And we go through the right of suffrage, yung pagboboto. We go to the 2025 midterm elections at saka 2028 elections. So every 3 years, we have the power. We have the power na to cast again our ballots, mamimili ulit tayo. So, yung kinokontra yun ng kabila, ng mga nakaupo, ng mga abusado, by buying yung boto, using yung pera din natin, yung mga tupad, yung mga ganyan. Kaya, if you go to that school of thought na the peaceful, legal transition, pwede siyang tumagal, matagal, at hindi guaranteed na mababago. Because habang tumatagal, lumalakas ang kalaban nyo. Yun yung problem. If you're trying to solve the problem
the way you know it, the way you define dun sa constitution natin. Kasi lumalaban tayo ng parehas. Samantalang yung kalaban, hindi lalaban ng parehas. Hindi siya lalaban ng parehas eh. Tinatrader nga tayo eh. Nagnanakaw na nga eh. Paano ba yun? Parehas ba yun? Ninanakawan tayo ng pera? Parehas ba yun na nagpapail ng kaso pagka sa tingin nila nag-iingay kayo mga vlogger? Hindi. Magpapail siya ng kaso. And then tatakutin na kayo. Parang epekto nun, takot na rin ng tao. Pagka natakot niya yung mga vlogger, matakot na yung mga tao. Good thing nag-unite itong mga vlogger. Congratulations sa inyong lahat. Mga vlogger. Love you. No? So, maganda yung nakapag-master ng tapang at tumayo sila. Now, you have to sustain that because nandun kayo sa mahabang labanan. No? Nandun kayo sa mahabang labanan. And the longer it takes, kumbaga kumbaga sa pakonti-konti na patak ng tubig, balang araw, nahuhukay yung semento. Kahit anong tibay ng semento, nabubutas. Patak lang ng patak yung tubig. Or yung pyramid na ginawa na pagka-ganda-ganda, pagka-tibay-tibay, yung sandblasting ng buhangin na ano rin, na de-deface yung pyramid. So, all it takes is time na lumakas itong kalaban. Lumakas itong rehimen na to na patuloy na ini-empower niya sarili niya. Kita mo nga, yung nagsita nga si Attorney Harold Respicio sinita lang niya yung, actually, nag-i-inform lang yung tao Sinabi niya na may butas itong proseso ng COMELEC, and then COMELEC answers by making demanda. Pinaaresto yung tao. Ano ba yun? Kaya nga ang magiging thinking dyan ng mga gobyerno, no? COMELEC, ang magiging thinking ng tao dyan, dalagang dadayain ninyo yung eleksyon. Kasi yung tao, sinasabi yung butas na internet, tatransmit kayo, pwedeng ma-intercept, and then baguhin yung resulta. Sinasabi niya yung solusyon. Nakita niya yung problema, sinasabi niya yung solusyon, wag mo na mag-internet. Para pagka tapos na ng counting, nakita ng lahat yung resulta, tsaka nyo ibato. O di tapos na kasi may record na ng counting kung ano yung resulta ng eleksyon. Hindi yung naka-open yung internet, tapos nun, pwedeng madaya. Yun lang yung sinasabi niya. And based on his know-how, based on his job description, expertise niya, level of competency niya, gusto lang tumulong ng tao. And, clap-clap sa'yo, Attorney Harold Respicio, kasi wag ka masira ng loob. Tuloy-tuloy lang. Mali yung sagot ng COMELEC. Mali. Tsaka may nakita mo, may pulis pa doon na nakipile pa no? Mali yun. Kasi kung talagang ang intensyon ninyo, maganda yung eleksyon, credible yung eleksyon, kung ano yung magiging resulta niyan, lahat ng batikos, sagutin nyo. Yun yung doon. Kaya kitang-kita ninyo na two step forward, one step backward. Ganun Ganun yung tugtog nila no? Parang, ang dating niyan talaga, yayariin sa eleksyon na yan Yan ang dating Well anyway, yan ang gusto nyo umabot sa eleksyon. So pag umabot sa eleksyon, ako naman, ang observation ko, ang analysis ko dyan, pagka dinaya ninyong eleksyon at ang taong bayan ay naghihintay lang na doon sa eleksyon niya i-express yung kanyang sama ng loob, yung kanyang galit, yung kanyang kagustuhan, yung kanyang desire na baguhin ang bansa nato by starting at the election, at the precinct. Boboto nila yung gusto nila. Isisiro kayo. Tapos may biglang ang zero, Duterte. Zero yung kabila. Tapos kayo, na hindi lumilitaw sa survey, na pinalalabas nyo ngayon na nasa survey kayo, pakunti-kunti. Tapos nun
ginagagawin yung utak ng tao bago nakahanda pa yung pambili nyo ng boto, tignan natin kung ano magiging resulta. Baka umabot yan sa galit ng tao, magrevolusyon ang tao. Wag naman sana. Wag sana. Kasi pag umabot tayo sa revolusyon, yung galit ng tao sobra-sobra na, mauwi tayo talaga sa madugong revolusyon. Wag sana. Yun ang iniiwasan natin. Kasi mawala ng credibility lahat eh. Magkakaroon ng constitutional crisis, etc. Malabo. So, that's one frame of thinking. You do it the legal, constitutional, peaceful way to create change. Question mark yun na, are you sure you really will bring about change by voting a slate na diretso, no, Team Suka, na walang solusyon. Na hindi nga alam yung problema na may artista pa. No. So, ganun din yung kabila. Gusto nila, iboto nyo yung kabila, yung administration candidates. Are you sure? Alam nyo yung problema? Kayo yung problema. Administration, kayo yung problema. Kayo nagnanakaw eh. Kayo nagnanakaw. Kayo yung mga walang niya eh. Oh. Tapos gusto nyo i-retain yung yourselves in power, no? Wala talaga tayong Pilipinas eh. Kaya yung iba, doon tayo sa kabilang frame of thought. It has to be a revolution. Yun yung frame of thought ng iba. Abrupt, decisive, sudden na strike ba? Boom, kuna na. And then, baguhin. And then, mag-transform tayo. Yun yung thinking na ibang Pilipino. Ang nakakatakot doon sa sistema na yon, sa style na yon, meron talagang tatamaan doon. Meron talagang mamamatay doon, both sides. No? Nakakatakot yon. Pero, question, how sure are you na there will be change? Meron bang pagbabago? Kasi dito sa kabila, ang gusto baguhin yung sistema. Dito sa kabila, ang gusto baguhin yung tao. Mas mukhang maganda yung kabila kasi yung sistema ang babaguhin. Yung frame of thought. Dito, ang thinking ng mga tao na ibang kababayan natin, mababago mo lang ang Pilipinas kung yung mismong sistema mawala, yung mababago ba? Yung sistema ng korupsyon, sistema ng abuso, sistema ng pamumulitika, sistema ng mga ayuda, tanggal lahat yan. Sistema ng abuso ng Kongreso, tanggal yun. Sistema ng mga commission on appointment, tanggal yun. Sistema ng droga, komunista, tanggal lahat yan. No? It has to be a reboot, a whole of nation approach, nire-reboot mo lahat, and then, boom, tapos nun, yung isa, 2 taon, siguro isa, pwede na eh, na magta-transition tayo, and then, boom, mag-snap election tayo, and then hopefully, everything will hold, yung ginawang pagbabago, yun na. And then, ang key pillar doon is death penalty. Isa yun. The Council of Elders, isa yun. Hindi ko na-discuss iba. Baka magkaroon na idea yung yung mga tumatakbo, i-rehash nila magkaloko-loko lalo. Kokopyan yung idea pero hindi naman naintindihan. So yun yung compare dito sa kabila, palitan mo yung nagmamando, nandun pa rin yung problema. Nandun pa rin yung problema.
Saan kayo? Anong school of thought? 1 or 2? Yung 1, palit lang tao. Ganun pa rin. Yung iba, hanggang sa mamatay, hindi alam kung ano yung problema. Palit lang tayo ng tao, tapos nun, ganun pa rin. Sila naman ang magnanakaw. O di, problema, iyak pa rin ang Pilipino. Yung kabila, putya, baguhin na natin. Tapusin na natin to. Umabante na tayo papuntang respectable na bansa na gagalangin ang Pilipinas, gagalangin ang Pilipino, na natikman natin ng kahit 6 na taon lang sa panahon ni Duterte, PRRD, na nakataas no yung Pilipino sa ibang bansa. Na pinapantay si Digong sa matitindi na mga pinuno. US, Russia, China, di ba? Sa Indonesia, Japan, nakakasabay ang Pilipinas. Taas no. Ngayon, yuko. Baka makita may pulbos no? Yun, yuko ngayon na saka nakakita, inauguration ng president ng US, hindi inimbita ang presidente ng Pilipinas na 100 years mo ng alay. Hanep, no? Kaya yun. And then, iwas puso itong administration, nakakahiya kayo. Talaga namang obvious nakakahiya kayo. Hindi kayo inimbita ng US, kakaya, anong antas ang Pilipinas? Nakakahiya tayo. To the point na halos you are demanding na imbitahin kayo. Nakakahiya kayo. Sarap, mainit Okay. Hindi pa yung topic natin. Hindi pa yung topic natin. Ang topic natin ay solusyon. Kasi ayoko na ng politika nakakainis ang politika, kainit na ulo Kasi kahit maghabot magdamag tayo magkwentuhan, magsalita ng magsalita, wala rin yan Kasi nga, it will all depend on you guys, Filipino people, if you really want to go out and what school of thought. Dito kayo, peaceful, transition, constitutional. O, dito kayo, dito sa abrupt, sudden, people, sovereign will ng tao, constitutional pa rin. Pero, kaboom, bulagaan, bang, tapos ang kwento. Tapos, anong tawag doon? Overhaul ng makina. Hindi pwedeng ditong kabila, ano lang, anong tawag doon? Anong tawag doon sa tune up lang. Tune up lang. Dito, overhaul. Dito, hilamos. Hilamos lang, papalitan mo lang tao Hilamos lang tayo. We're trying to make believe na we have little victories that we're gaining ground, ganun And in the end, abot tayo eleksyon, gusto natin umabot na eleksyon, ganun yung itong thought na to, abot na eleksyon para may boto natin, yung iba sa inyo gusto straight, team suka. Yung iba sa inyo gusto straight, team sinusuka. Yung iba nag-iisip, gusto mamili ako. May hinahanap akong criteria. Yun yung intelligent voter. Hindi yung dinikta ka, straight. Pucha, anak ng toko makita. Mamaya magsisi na naman kayo, miyak-iyak na naman. Pucha nga na, natutulog yung artista. Walang ginagawa. O, papusoy-pusoy, etc. Binoto nyo Straight kayo Wala talaga, 40 years na nakaraan, di pa tayo natuto. Nabubudol pa tayo. Ngayon, magpapabudol na naman kayo. It's because
The problem is we make do kung ano yung meron because you are not quality conscious. We should be quality conscious. Ginagawa nyo eh. Bumibili kayo ng bag, ng damit, ng maong, t-shirt, bumibili kayong gamit, make-up. Alam ka naman na masisira yung mukha mo kung ano yung makeup mo. Pag supilyo mong ganyan, laglag yung ngipin mo. O pagka nag-suit ka ng damit, maya-maya pagkalaba, puti na yung kulay mo na t-shirt. O kaya, kumupos ba? Sobrang kupos. Kundi kaya, may tatak na ang ganda-ganda ng tatak eh. Kunyari, FGF, maya-maya pagkalaba, wala na. So, you should be quality conscious. Ang problema, wala naman talagang quality. Lahat na, yung mga tumatakbo, maraming tumatakbo, wala talagang quality. Nakikisakay sa popularity. Nino? Ni Digong. Yung iba, kay Marcos. Kaya yung mga dating Digong na tumakbo, nakampi talaga ng Duterte, nandun sa kampo ni Marcos. Siguro may pera dun eh. May pera dun, tinatansya na, mukhang wala, mahinain Duterte. Dito tayo. Mananalo tayo, dadaya eleksyon eh. Ganun yung thinking ng iba eh. So, dito sila. Yung iba naman, wala, mahina na yung Marcos. Marami nang nagre-resign ng mga cabinet officials, mga ganon, sa gobyerno. Nagre-resign na unti-unti. Mukhang pahina na ng pahina yan. Mananalo na itong si Sara at tayo kay Duterte. Doon sasakay ngayon. Kaya kahit tanga, kahit bopol, sasakyan niya, eh ito naman, wala na bang iba? Wala na bang iba? Yung mga tao naman kasi, yoko tumakbo, yoko. Oh. Eh walang incentive eh. Tatakbo ka, wala kang pera. So yun. There's no quality, really. And I wish to see that day when we do change everything, when we do reboot, there will be quality. The Filipinos will be quality conscious when it comes to elections. That we will have choices during elections. Diniscuss ko na yun eh, na yung kinakailangan yung tatakbo sa eleksyon talagang qualified na ang tag doon, politician course, mga ganun ba? Na siya, na-vet ng gusto, tapos nun na-train ng gusto. So that we will have choice. Imagine if, kunyari, you have 82 governors, for example. 82 governors. And 1,000 something, 600, 1,600 na mayors. Yung mga mayors na 3 terms, siguro mga kalahati, mga 800. 800, tsaka 882. Gawin mo ng mga 900. Imagine lahat yung gusto maging presidente. Ang laki ng choice mo. Kahit gawin mo nga 100 lang eh. 100 gusto maging presidente. Out of nowhere. Yung iba talagang may galing sa Senado, may galing sa governor, may galing sa mayor, yung ganun ba. May galing sa corporate, sa private sector. Ang punto, kung yung mga gustong tumakbo, whatever is the level, pasok kayo doon sa course designed for that level of government position na gusto mong pasukan. Takbo ka ng barangay captain, yung course mo, pang barangay captain, 2 linggo o 1 buwan. Pasok ka ng mayor, pang mayor yung course mo. 1 buwan, 3 buwan, mga ganun ba? Hindi lang isa-isa, pwede pang may follow-up course, 1 and 2, ganun ba? Takbo ka ng governor, mas malawak yung hawak mo, probinsya. Takbo ka, mga 3 months to 6 months yung kurso mo. Nandun na yung mga specialized na topics, no? Disaster relief, mga ganun. Utilization of optimizing your resources, mga ganun ba? Ano alam ng mga politiko natin? Kasi wala tayong choice. Kaya natin binoboto. Wala tayong choice. Ay, hindi natin topic yun. Hindi natin topic yun. Ang dami ko na sinabi, mga 40 minutes na, pa. Maribik,
Garciano, hello everyone in the house. No Dep NT, no Jep NT, magandang hapon po, General Dados. Talaga, pinopromote niyo ako, ha? Charlie, FGF Canada, musta po Supremo, mabuhay ka po from FGF Canada. Hello Charlie, ha? Thank you. FGF Canada, mabuhay kayo. Magparami lang kayo. Evelyn Berrina, magandang 2 a.m. po sir from Alberta, Canada. 2 a.m.? Huy, daling araw, tulog ka na, Evelyn. Mag-alas 6 dito, 10 to 6. Tulog na. Bukas ka na manood. Thank you for watching, ha. Mirna59, hello, good afternoon. Jing Unciano, happy Friday, happy Friday. The other day, happy Ash Wednesday, from dusk to dusk. Di ba? So, kayo mga politiko, Ash Wednesday kakaraan lang. Kahit anong ninakaw nyo, bilyon-bilyon, magiging alabok din kayo. Kahit anong ninakaw nyo, may helicopter kayo, dadating kayo langit, nakahubo. No, nakarob lang tayong puti. Kung abutin kayo sa langit, baka diretso kayo impyerno. No? Tingin ko, diretso kayo impyerno. Gusto niyo, samahan ko kayo sa impyerno. Hintayin ko kayo ron. Hintayin ko kayo ron. Hanip kayo. Kahit ako, patayin ko kayong lahat, mapunta lang kayo. Siguro, punta kayo sa impyerno. Di bali kaming mapunta sa impyerno, basta siguraduhin namin na ang Pilipinas titino okay lang Kasi sobrang ginawa nyo talaga. Yung pagnanakaw nyo ginawa, sobrang abuso ginawa nyo. Sobrang abuso talaga yan, mga honorable. Hindi pinalalakpas yun. Kaya, repent. Yun lang ang magiging advice ko sa inyo, mga congressmen, senators, abusive officials in government. Repent. Because apocalypse is coming. Reckoning is coming. You better repent. Say sorry pag mingi kayo ng tawad sa langit. Because you will all die. Hindi kayo, kahit anong gawin nyo binalang niya nyo yung taong bayan. Sobrang ginawa ninyo. Kayong mga Pilipino na gustong pumasok sa gobyerno, huwag nyo nang isipin yung nagagawin nyo rin yung ginagawa ng mga kriminal na to. Kasi tingnan nyo kahit pumunta ang taong bayan dito sa peaceful, constitutional, legal way, dahil sa ginagawang abuso nitong mga politiko na to, dito tayo. For the time being, dito tayo. Wala muna nito. Dito tayo. Watchful eyes tayo. At pagka pinakita ninyo, gobyerno, pinakita ninyo, na PI kayo, binaboy nyo pati yung justisya, binaboy niyo pati Supreme Court. It will go back here, do sa route na to, revolution. Matakot kayo sa ginagawa ninyo. Because yung Philippine Revolution will not be the same as the French Revolution, the Chinese Revolution, no? It will be a homemade, homegrown Philippine Revolution. Kahit isulat sa history book yan, para hindi na pamarisan. Sobra-sobrang ginawa ninyo. Binaboy ninyo ang Pilipinas. Hinalal kayo para patakboy yung Pilipinas. Hinalal kayo para ayusin yung Pilipinas. Aspirations, hope of the Filipino people na itaguyod niyo yung bansa. Ituloy niyo yung gawa ng Duterte. Pero hindi. Pinag-aaway-aaway niyo pa kayo ng Pilipino. Ginagawa niyo pa na may pro-BBM, may pro, sinisira ninyo by maintaining troll farms, and I'm saddened to see military men, even classmates, upperclassmen, underclassmen, who are taking the side of BBM. Well, anyway, it's a choice, no? It's a choice. Bahala kayo. Basta sinasabi ko sa inyo,